Pagkalipas ng 9 na araw, 10 oras, 12 minuto, buhay pa rin yung ating mga crayfish. At ito rin ang sagot natin dito sa mga nagtatanong sa atin. May mga nagtatanong kasi kamusta na daw yung lettuce natin. Dalawa lang naman silang nagtatanong. Kaya dyan lang kayo, kalma lang kayo, huwag ninyong i-scroll down o scroll up yung pinapanood ninyo. May matututunan kayo dito sa episode natin sa pag-aalaga ng hipon, ng Australian Red Claw Crayfish at ng mga litsugas o lettuce. Pati na rin ng kangkong. May tanim tayong kangkong. Panoorin ninyo ang episode nito. Welcome back mga Lodi at mga tropa dito sa ating channel. Mukhang naligaw na naman kayo dito sa ating channel. At shout out agad sa mga trupatids natin, sa mga tropang gulong natin. Katulad nga nung nasa intro natin, binanggit ko na yung tungkol sa mga lettuce natin. Pinrep na natin yung mga pagtataniman ng lettuce natin. At dito, yung hallway na dinadaanan ko, dito ko nakita yung napakalaking paniki. Pwede palang i-adobo daw yun. Sabi nung kaklase ko na si Onyok. Buti na lang, hindi niya nakain yung atis na yan. At napitas na namin yan. Napakatamis niya. Kahit na nasa batya lang siya o malaking balde lang siya nakatanim. 2,000 years later. Ito nga pala yung resulta nung ginawa nating paglilinis nung nakaraan sa nakaraan nating video. Napakaganda niyang tingnan. Dito yan sa malapit sa fountain niya o sa binabagsakan ng tubig mula sa ating submersible pump. Pero dun banda sa may mga pananim, iba ang kulay. Dun pa rin naiipon yung mga lumot. Nawala nga yung lumot, yung isang Lodi natin na nag-comment, baka na-stress daw yung mga crayfish natin. Totoo nga naman, nakakatakot nga naman yung ginawa natin dahil sa talagang mabubulabog yung mga crayfish natin dun. Pero para kasi sa akin, titimbangin natin yun, yung stress o yung tungkol sa health ng mga crayfish natin. Baka ulitin ko na lang ulit, kaya nga lang, hinay-hinay na lang. Kasi kapag na dumami yung lumot dyan, magiging problema talaga natin yun. Meron namang tinatawag na vacuum para sa mga fish pond o sa mga aquarium. Pero parang wa-effect din yung mas maganda yung wawalisin mo talaga. Ito, pagkatapos nating malinis, yung pinrep natin na seedbed sana nung mga lettuce natin. Grow out bed pala nila yan, nung mga lettuce natin, dyan natin palalakin. Nagbuga na naman ng mga alikabok, kaya nadumihan na naman yung fish pond natin. Baka magkaroon tuloy ng fish kill, pero so far, wala naman. The next day. Doon sa seedbed ng mga lettuce natin, in-scrape ko na lang yung lupa. Dahil mababaw lang naman ang ugat nitong mga umuusbong na mga lettuce. Pero dito sa pangalawang grow out bed sana natin, awit, natunaw yung mga ang lakas pala ng bagsak. Hindi tulad dito, tama-tama lang, hindi umaagos dun sa lupa yung tubig. Yung buhangin lang ang nababasa. Daragdagan din natin ng silong sila ng payo. Later. Kahit nagaano pinasakit ang likod ko, kakaayos nitong fish pond na to. Dahil ang daming bato na kinayos natin dyan, yung graba at yung mga puting bato. Sumakit talaga likod natin, may mga buhangin pa dyan na paulit-ulit natin binanlawan bago natin inilagay doon sa lagayan niya. Na nagsisilbing filter din yun. Nakakawala ng pagod kahit na yuko ka ng yuko dito sa fish pond pagka nakikita mong ganyan yung mga alaga mong hipon. So far mukhang okay naman yung mga alaga natin dito. Meron tayong 3 gapi dito, 3 goldfish, buhay pa rin, at 4 na hipon. Pero dun sa hipon, parang 3 lang lagi ang nakikita ko. Pero alam ko, buhay pa yun, 4 pa rin sila. Saka na lang natin dagdagan uli ng hipon. The next day. Yung mga crayfish natin ay 9 days na sila. Pero itong mga halaman natin, 3 araw pa lang sila. Itong mga lettuce natin, nag-usbunga na. Samantalang yung naroon sa seedbed, sa ibaba dun sa second floor namin, hindi pa rin nag-germinate. Yung mga lupa kasi, sabay kong tinaniman yun ng panibagong mga seed pagkatapos kong i-scrape. Pagkatapos, dito sa mga buhangin na yan, ibinato ko lang yung ibang mga buto. Tumubo. Pati yung nariyan, ayan, kita ninyo, nag-germinate din.
Pero yung naroon sa second floor, hindi pa gaano. Ano ang natutunan ko doon? Tumutubo pala talaga kahit na nasa buhangin lang, basta basa ng tubig. Yung tubig naman kasi, mga lods, hindi siya stagnant. Umaagos yan, tuloy-tuloy lang ang agos. Pati etong akasya natin, mga lods, medyo nakaklebe siya talagang hindi mag-iipon ng tubig. Napakasigla na rin ng dahon. Ngayon ko lang nakita na ganyan ang dahon niya. Pati eto, yung kangkong. Nagulat ako dyan. Ang bilis niyang umusbong. Tinusok ko lang yan dyan. Pati eto nga, wala sa lupa Nabuhay din. Hindi naman natin para pakain sa mga isda at hipon niyan, kundi tayo na mismo ang kakain yan. Ang inaalala ko lang dito sa mga ito, kapag natutukan ng direct sunlight, sigurado tunaw yung mga yan. Dahil sa tindi ng init ngayon, kaya gagawan ulit natin sila ng payong. Dalawa na yung nakasilong sa kanila. Pero yung heat wave, hindi natin tiyak kung kakayanin nila yun. Ayan na, dalawa na yung payong at okay naman. In-adjust ko pa nga yan. Tanggal kabit ang nangyari dun sa pangalawa. Sinentro ko talaga dun sa hindi matututukan talaga nung 12 noon na sunlight itong mga lettuce natin. Dahil baka matunaw sila. Sayang naman yung pinagpagura natin. Eto namang mga kangkong, mabubuhay talaga. Matibay-tibay na yung mga yan. Eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo na seedbed sana natin na ang bagal niyan tumubo kahit na dinidiligan natin kumpara dun sa buhangin na naaagusan ng tubig. Bago ko nga pala tapusin yung vlog, updated na naman kayo sa mga hipon natin, sa lettuce, pati sa kangkong. Eto, gusto ko lang ipakita sa inyo yung loft, yung breederan ng master natin na si Master Julius Rabino. Ayan yung breederan niya, nasa ibabaw nito yung loft niya na napakaganda. Ang dami niyang nakakasa. Bakit ko pinapakita sa inyo to? Dahil para bigyan niya ako ng mga young birds. Sabi ko, ikasa niya ako dahil lalaro ako sa susunod na north. Ang gusto nating subukan yung kalbayog line niya. Kung di ako nagkakamali, kulang-kulang 500 kilometers na yun mula dito. Nakapagpakalak siya ng kalbayog. Eto yun, yung lahi nung pangit line niya. Inilaro niya yan sa San Jose del Monte Racing Pigeon Association. Hindi lang yan, pati si Master Gilbert Andurin, nakapagpauwi ng Tacloban ba yun o Calbayog. Kaya yung mga trupatids natin, puro tawid dagat na mga lods, hindi lang basta pang walayuan, pang tawid dagat din kahit napakainit ng panahon. Salamat nga pala sa panunod ninyo. Hanggang sa muli. Bye.